Hi guys! Welcome back to my channel, Wilma's Life. Siya nga pala guys, ito ay papunta kami sa aming service. Kami magsisimba at punta kami sa First Assembly. Ang time namin na papunta doon ay around 11 ng mahigit. Unang service kasi nila ay 9 a.m. hanggang 11 something. And second service, 11:30 ang start ng service. And next week, ang magiging service na nila ay 3. Isang 9 a.m., isang 11:30 a.m., and 12:30 p.m. Kaya naman, mas magandang mag-service tayo sa Lord ng maaga. Maganda rin naman afternoon, kung meron kayong work, pwede sa afternoon tayo magsimba. Pero kung day off naman, 9 a.m. is the best kasi maagang gigising, maagang makakapamili ng dapat bilhin para sa ating mga budget. Sa pamamalengke. Yan. After service kasi, pamamalengke naman kami. Yan ang buhay sa Canada. Yan. Natapos din namin ang service at talaga namang nasa dulo kami ng parking. Sobrang dulo. Kaya talaga namang pahirapan lumabas. After ng service, siyempre, maraming sasakyan. Intayan talaga. Kaya, yan, enjoy dahil nakapagpuri sa Lord at nakapag-worship. Ganun naman tayo. Talaga namang once a week, maganda ang magsimba kapag merong time at walang pasok sa work. Kaya ayan, talaga namang mainit pa ang panahon. Hindi pa tag-winter ngayon. Pero malapit na. Kaya ayan, kami ng lakad ng aking asawa. Dahil nasa dulo kami. Ang laki ng kanilang parkingan talaga namang. Paikot ang kanilang parkingan. Parang chinok. Ang parkingan ng style. Buong parkingan lang yan, guys. Diba? Napakalawak. O, diba? Ay, naku. Kaya talaga naman. Nakiusap lang ako sa kasunod namin. At after magsimba, siyempre kakain dahil around 1:30 na tapos ang service. Ayan. Punta kami sa Vietnamese food. Talaga namang mura lang. Yung in-order ko ay halagang $12.50 at sa aking asawa naman ay $15 yan. Ang sumatotal naka $31 naman kami. Pero bihira kasi ako masarapan sa pagkain, pero dito ay talagang simot ang aking pagkain. Napakasarap kasi. Yummy. Medyo may vegetable ang aking in-order. With spring roll. Yan, after service, siyempre, kain naman sa labas. Parang bonding na rin nating mga lumalabas. Kaya talaga naman, nag-aral ako mag-chopstick. O, diba? Curry naman. Yan, ang sarap. Ang in-order ko kasi ay spring roll with may halong siya, vegetable. And pipino. Kasi sa Vietnamese may mga halong vegetable kapag kumain ka. And then, iaahin sa yung first ay ang tea. Tsaa. Na pampainit habang niwawait ang pagkain. Kaya ayan, kain ako ng kain. Talaga naman, totally naubos namin ang pagkain namin dalawa. Sapat naman ang aming kinain, nabusog ako. Hindi na kailangan maraming menu. Isang plate lang, nandun na lahat. May rice ka na, may vegetable ka pa, may meat ka pa. And may tomato. Tsaka maganda ang masarap yung kanilang sausawan. Nagustuhan ko. Kaya every time na kami magsisimba, kasi katabi lang niya ng Hong Kong, bago kami mamili, ay kumain muna kami bago kami mamili ng mga isda sa Hong Kong.
Ay, nako. Yun ang buhay namin sa Canada. Kapag may time kumain, may time magsimba, at mamalengke. Ganun naman tayo mga Pilipino. Once a week ang pamamalengke. Sometimes, yung bibili natin ay 2 weeks. Pero may kamahalan na rin dito sa Canada dahil sobrang mahal na rin ng mga bilihin. Before, ang tilapia per box ay pumapatak na $35. Now is, I'm so shocked kasi $50 na ang katumbas ng small box ng tilapia. Kaya talaga naman, budget talagang mabuti. Kasi mahirap na makitain talaga ang pera dito sa Canada, pawis at dugo, at ang lahat ng sweldo ay nakabudget. Bayad sa insurance car, insurance life, lahat ng insurance, yan. At kasi iba na ang budget ngayon dito, napakamahal talaga. Even ang paupahan ngayon ay sobrang mahal na rin. Per room dito ngayon ay sa iba ay $700 per room na. At talaga naman sa basement is pumapatok na raw ng 1.4 ang upahan ngayon. Kaya talagang pahirapan na rin talaga. Kapag hindi ka sanay mag-budget, talagang wala rin kauwian ng pagtatrabaho mo. Kaya sikap-sikap lang. Kaya yung iba, 2 ang job. Ganun naman, kailangan sikap talaga. Pero kaya naman kung ang puhunan talaga dito ay healthy ka dapat para wala kang absence sa trabaho. Kasi pag may trabaho ka, nagkasakit ka, wala. Tumatakbo ang oras sa tampanahon at ang araw na kailangan kumita. Kaya talaga naman, sikap-sikap lang. Yan ang buhay dito sa Canada. O, diba? Ganun naman, lahat tumataas. Lahat, malaki ang diferensya ngayon. But 2010, medyo maganda ang bilihin. Mura pa noong araw. Pero ngayon, 2024, malaki na ang pagbabago. Sobrang mahal na talaga. Kaya ang iba umuwi na ng Pilipinas sa iba-ibang lugar nila kasi wala rin mangyayari sa buhay nila sa Canada. Kung ikaw lang talaga kakayod at mauuwi lang lahat sa rental ng apartment, pagkain mo pa, isang orderan dito is mahina ang $17. Isang kainan lang yon kung kakain ka sa fast food. Medyo pinakamurang food na ngayon sa food court ay $12. Yan. Walang soft drinks. Pero pag may soft drinks, kahit walang soft drinks, depends sa mga o-orderin mo. $17. One time wala akong baon, $17 yung isang orderan lang na pagkain. Isang plate na ganyan na $17. Kahit mga burger, pumapatak na ng mga $10 or $9. May mga almusal na breakfast is $8 to $9 ang babayaran mo sa mga fast food. Kaya talaga namang tiyaga lang. Kaya halos lahat ng mga estudyante ngayon tiis talaga para makasurvive dito sa Canada. Kaya kahit naman sa ibang bansa nagtitiis ang mga tao para lang sa kinabukasan sa future balang araw. Ipon-ipon lang, kaya talagang wag na dapat bumili ng mga mamahaling bag, mamahaling ng kung ano-ano dahil hindi dapat, dahil kung sobra-sobra ang money, that's okay. Pero pag exact lang,
walang mangyayari. Kaya future na lang ang isipin. Pag dating ng panahon, may madudukot ka. Savings lang. Kaya mga wise ang mga ibang namamasukan dito sa Canada ay talaga namang tatlo-tatlo ang job. Yung iba nga naman, yung ibang job niya, ibang job ay pang savings at yung iba pang gastos. Kasi kung isa lang ang job dito, hindi kakayanin. Kung may katuwang ka dito bilang resident, lalo na ang mortgage, super mahal. Pero kung katuwang mo ang pamilya mo na nagsishare, talaga namang makakasurvive ka. Pero kung solo nyo lang mag-asawa at ang mortgage ay maabot ng 650,000 ng amount, 30 years to pay, interest, super hindi makakaya. Kapag kaya kung ang tinapos mo ay nurse, doktor, or mga engineer, mga malalaking sweldo niyan, yung mga $36 or $28 or $30 per hours, makakasurvive kahit mahal pa yung mga bahay. Yun. Pero yung mga ordinaryong $15 to $16 ang sweldo na kayo lang mag-asawa at hindi afford ang 650,000 mortgage para yun ay bayaran ng ganung sweldo lang. Makakasurvive ka kung mag-help, matutulungan ka ng mga anak mo na meron din mga trabaho dahil hindi naman sa iyo pa ang bahay. Kaya ibang mga Pilipino ay tulong-tulong. Katulad ko, tinutulungan ako ng aking mga anak na mag-share sila sa aking mortgage kasi hindi naman sa akin pa yan. Di ba guys? Ganun lang tulong-tulong. Yan. Ang sarap ng aming kain. And si Luis Vlog at si Wilma's Life. Yeah. Thank you for watching guys. Bye for now.